Martes. Hindi nakasipot si Chris sa nakatakdang outreach program sa Cebu City, kung saan kasama ang inyong lingkod ay dapat ibibigay niya ang mga naipangakong school supplies para sa mga estudyante doon. At ang dahilan, isang balitang ikinagulat ng lahat. They are not okay yet. Okay, so dito tayo nanggagaling. So kagabi nung narinig ko na nagkaroon ng problema na may kinalaman nga sa kanyang marriage, ay hindi na ako nagtanong. Itong nangyari ngayong araw na ito delivers to me a different message na may pinagdadaanang seryoso ang aking kaibigan. They did try. They were trying. I will speak on behalf of Chris. Bilang kaibigan, bilang kapatid, ginawa na at patuloy na ginagawa ni Chris ang lahat to save the marriage. Kinagabihan, hindi rin nakarating si Chris sa SNN. Pero isang statement ang kanyang ipinadala kung saan sinabi niyang sa lahat ng kanyang pinagdaanan at pinagdadaanan sa ngayon, ang kapakanan ng kanyang mga anak ang pinakamahalaga. At hanggat maaari ay gusto niyang malampasan ito ng tahimik nang sa gayon ay huwag nang dumaan pa sa matinding trauma sina Josh at baby James. Kinabukasan, June 23, Miyerkules, pilit namang iniwasan ni James Yap ang magbigay ng detalye tungkol sa muling pag-alis ni Chris sa kanilang tahanan. Wala kang kaalaman na nagsalita si Tito Boy na ikaw daw yung Wala akong alam ko dahil nag-practice ako kaninang morning kasi may game ako tomorrow, big game yun. So, yung focus ko nandun ngayon. Basta ako pag parang sa lahat naman ng di ba, hindi talaga nagsasalita pagdating sa personal na buhay. So, Huwebes, June 24. Sa ulat ni Gretchen Pulido sa TV Patrol, lumabas na nagkausap sina James at ang bayaw nitong si President-elect Noynoy Aquino. Inamin di umano ni James na isa si Chris na napag-usapan nila. Sinabi rin di umano nito na hanggang noong mga panahong yon ay hindi pa sila nagkakausap ng kanyang misis simula nang umalis ito sa kanilang tahanan. Later that evening, muling napanood si Chris sa SNN at naging kapansin-pansin ang tila matamlay niyang kilos. Bagay na sa obserbasyon ng ilan ay nagpapatunay lamang na may matindi nga siyang pinagdaanan sa kanyang personal na buhay. Biyernes, nagsalita na rin ang nakatatandang kapatid ni Chris na si Bossy Cruz kaugnay sa marital problems na pinagdadaanan ni na Chris at James. Hindi naman ako natatanong ng aking bayot, tahimik lang ako. Pero ang magagawa ko ay magdasal na ang lahat maging maayos kasi nangyayari naman yan sa lahat ng mag-asawa, hindi ba? Sa pagiging public figures ng mag-asawang Chris at James, pilit man nilang itago sa publiko ang kanilang mga kinakaharap na problema. Nananatiling nakasubaybay ang lahat sa mga susunod na mangyayari sa kanilang relasyon, sa kabila ng mga pusong nasasaktan, sa kabila ng maraming tanong at opinyong patuloy na naglalabasan. Ang tanging hangad ng nakararami, sana ay malampasan ni na Chris at James ang bagong pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Chrissy, maraming tanong, maraming opinion, speculations. This is your chance. We will listen to you. What do you have to say? First, I'm sorry about Tuesday. For so long, ilang buwan naman na nagampanan ko lahat ng tungkulin ko, lahat ng mga responsibilidad sa trabaho at sa kampanya, kahit na meron kaming pinagdadaanan sa tahanan namin. It was a sign of weakness on my part to not show up, and I'm sorry about that. I'm sorry that you had to be the one to answer because you felt uncomfortable making up an excuse about what we've been through. I think lahat, boy, hindi naman sekreto sa lahat kung anong mga napagdaanan namin in our married life. I think also the whole Philippines is pretty aware na when my mom was alive and ngayon my siblings have really tried their best to bridge whatever gaps, and I mean gaps, marami na kasi. Tinry nila na tulungan kaming ayusin yung mga problema namin. I have not sat down lahat through text kay ate, kay Pinky, nakausap ko sa phone si Viel,
nag-textan kami ni Noy. Siyempre silang lahat gusto nila sana maayos pa. I just want to say na whatever decision I have come to, it's not a spur of the moment decision. Hindi ito nangyari na nagising lang ako isang araw at sinabi kong ayoko na. Matagal naming sinubukan. James and I both tried to really make this work. On my part, what I am comfortable saying is, with finality, I can say, ako sumuko na. Ang dami kong pinag-isipan kung paano ko maibabahagi sa lahat kung anong pinagdaanan namin without revealing anything painful. But there's no way of doing that. Last night, mga 4 in the morning, hindi ako makatulog pa. Katabi ko si Baby James. And I think he had a bad dream kasi he started crying in his sleep. And that's when it came to me. And I'm sure lahat ng mga nanay maiintindihan ako. Kung ano man ang dahilan why this marriage, on my part, I'm saying is over. The only person I will owe an explanation to, and the only person who can demand from me na bakit kayo naghiwalay is my son. And kagabi, boy, na-realize ko, the worst thing I can do for Baby James is when he's 7 or 8 years old, mahanap niya sa YouTube yung explanation kung bakit naghiwalay ang nanay at tatay niya. He deserves much more than that. He deserves to hear it only from me and only from James, because in any separation, there are two sides to the story. And we owe it to him. James will owe it to him, and I will owe it to him to explain to him. But I'm sure you will all understand me. My decision to keep quiet is not because on June 30 magiging presidente na si Noy. My decision to keep quiet is because I asked myself, kapag inexplain ko kay Baby James, number 1, mauunawaan ba niya ako? Number 2, rerespetuhin pa ba niya ako? At number 3, mamahalin pa ba niya ako? At nasagot ko naman kagabi na yes. I know my son will understand me, will respect me, and still love me. And I feel he will love me more, respect me more, and value me more if I keep quiet today. I know that will leave so many unanswered questions. But those questions, only Baby James deserves to hear the answers to. Siguro, boy, this is part of growing up. It's part of realizing that, yes, I am public and I owe all of you an explanation. But apart from God, the only one I'm really answerable to, hindi man mga kapatid ko ang anak ko. So sana po maiintindihan ninyo ako na yung mga legal na aspeto ng pagsasama namin ni James, inuumpisahan ng ayusin lahat yon. Kung ano man ang mga naging problema namin, kung ano man ang mga napag-awayan namin, kung ano man ang naganap sa tahanan namin, let it stay there. Because I'm doing this for my son. Because he's only 3 years old and he really doesn't deserve na kung anong trials na pinagdaanan ng parents niya, kailangan ungkat-ungkatin at ulit-ulitin, wag na. Kung this will mean na maraming hindi makakaintindi sa akin or sasabihin, i-judge ako, let it be. I don't mind. The world can judge me. I just want my son to be able to respect me and respect his father. Because at the end of the day, ang utang namin sa kanya, kasi ang pinaka-maaapektuhan ng pangyayaring ito, yung anak ko. To a certain extent, of course, it will affect Josh, but it's really Baby James who will really be affected. And maybe, yung sinasabi ng mom ko sa akin parate na, Chrissy, love is bringing out the best in each other. Maybe Baby James really brings out the best in me. And
That's it, boy. I really hope they understand that this is for my son. Naiintindihan ko. Maraming salamat, Chrissy. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Pagbabalik po ang Romanes. Nagpa-curl ako for a role and